Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Nag-iisa ka sa puso ko. Paano ako magsusolo sa puso mo? Ngayon hindi lang ako ang babae nagkaroon ng kaugnayan sa'yo. Wala na yung ina ng naging anak ko. Patay na siya. Totoo ba yung sinasabi mo? Totoo. Kaya huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang magalit sa akin. Huwag nating sayangin ang mga oras na magkasama tayo. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit, pero lahat may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango, mga kwentong buhay, sa tunay na buhay, at sa mga karanasang minsang itinago, ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, damhinig, ang mga kwento ng pusong minsan ng nasakmahal, at muling umasa. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Simon. Meron din akong kwento sa aking buhay na nag-iwan ng sinasabi nating recuerdo. At kung ano ang mga kaganapan, yun po ang aking isa-isahin dito sa aking liham. Ganito po ang umpisa ng lahat. Baka nagkakamali ka, Simon. Hindi ako ang klase na babae na dapat mong mahalin. Marami dyan ang bagay sa'yo. Hindi importante sa akin kung ano ang iyong pagkatao. Malinis ka. Ilalayo kita sa beer house na pinagtatrabahuan mo. Pero paano kung malaman ng pamilya mo? Kung saan mo ako nakilala? Huwag mo nang isipin yan, Melinda. Pwede ka pang mag-isip ng mabuti. May hihilingin ako sa'yo. Huwag ka na sanang bumalik sa trabaho mo. Pero ano ang ikabubuhay ko? Heto ang pera. Dadagdagan mo. Pag naibenta ko ang mga inani ko, maghanap ka ng ibang trabaho. Simo? Melinda, iaahon kita sa putik na kinasadlakan mo. Magiging malinis ka sa pamamagitan ng pagmamahal ko sa'yo. Tignan mo nga naman ang swerte kung dumating sa'yo. Malaki ang napalanunan ko. Kaya may maibibigay ako kay Melinda. Sana pakinggan niya ako na hindi na siya babalik sa beer house kung saan ko siya nakilala. Malinis siyang babae. Napilitan lang at may malaking problema siya. Kung hindi lang naging sakim ang pinsal ko, pero hindi ako papayag na maisan niya. Pareho kami na may karapatan sa lupa na minana namin sa aming mga magulang. Totoo, may malaking utang ako sa kanya. Pero bayaran ko naman. Napakayabang niya kasi. Hindi niya alam na gamitin ang isip niya. Nag-asawa ng mayaman kahit matanda. Kaya walang silbi. Wala silang anak. Melinda, ito ang aming bahay. Dito tayo titira. Malaki ang bahay niyo. At malawak yung inyong bakuran. Kayo pa rin ang may-ari hanggang sa may likod. Sa amin ng pinsan ko, alam mo, nag-iisa na akong namumuhay. Maagang namatay ang mga magulang ko. Namatay din ang kapatid kong babae dahil sa kalupitan ng asawa niya. Pero nakulong na. Ganon pala. Kita mo naman, luma na tong bahay, pero matibay pa rin. Salamat at pumayag ka na pakasal tayo. Pero natatakot pa rin ako. Baka laitin ako ng mga kapitbahay ninyo. Huwag mo silang isipin, Melinda. Tayo ang magsasama. Malas. Nanalo na nga ako, nabawi pa. Sana umuwi na ako. Kailangan makabawi ako. Simo? Oh, Melinda, gising ka pa pala. Kilala mo na ako, Simo.
Pero ikaw, may itinatago ka sa akin. Oo. Isa akong sugadero. Nakausap ko kaninang hipag mo. At nakasanla pala ang lupang minana mo na kinatitiri ka ng bahay. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko naman Kailan pa si mo? Kung pagsusugal ang ginagawa mo, naiintindihan ko pa. Pero si Ate Nieves, ang pinsan mo. Napakayabang yung pinsan ko na yan. Hindi naman siya mayaman. Si mo, itigil mo na yung pagsusugal mo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Lagi akong pinaalalahanan ni Melinda, pero hindi niya ako napatigil sa pagsusugal ko. Kundi mas lalo pang nagumon ako sa sugal. Kaya hindi lang ang pinsan ko ang pinagkautangan ko, kundi marami pa. Kaya yung minana kong lupa, bali yun na lang ang ibinayad ko sa pinsan ko, sa murang halaga na lang. At ganito po ang mga sumunod na pangyayari. Hindi ko alam kung paano nalaman ng mga kapitbahay kung anong trabaho mo noon. Hindi naman ako nakikipag-usap sa kanila. Pero hindi maitago ang mga mata nilang nang uusig. Ayaw ko na sanang umuwi dito, Itay. Dahil alam ko, lalaitin lang ako dito. Kasalanan ko ang lahat, Melinda. Sana, kung hindi ako naging sugal, hindi nawala ang mana ko sa mga magulang ko. Ay, paano na ang buhay ninyo? Parang hindi ka sanay na magsaka. Simon, nakita mo na ang lugar namin. Puro bukid ang nakikita mo. Sisikapin ko ang magsaka dahil wala akong alam na ibang hanap buhay. Ano kaya kung maghanap ka ng trabaho mo sa Tugigarang? Wala akong natapos na kurso, Melinda. Siya nga pala. Meron ba kayong bukid? Ay, oo. Kaya kausapin ninyo si Katrina dahil siya ang nagpapasaka ng aming lupa. Sigurado ka na ba, Simon? Kaya mo? Subukan ko. Ano pang magagawa? Uy! Nanggaling pala sa bukid ang mag-asawang sugarol at mababang lipad na babae. Doris? Ang sama ng tingin sa akin ng asawa mo, Melinda. Di ba totoo ang sinabi ko? Walang hindi nakakaalam sa lugar natin kung ano ang trabaho niya doon sa sa siyudad. Sino bang babaeng to, Melinda? Kung magsalita, wagas. Parang napakalinis. Hoy! Sabihin ko sa'yo, ha? Malinis ako! Hindi ko gusto yung tingin mo sa akin, ha? Bakit? Inaano ba kita, ha? Alam mo, Doris, hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Wow! Sana naisip mo, nagkakamali tayong lahat. Pero, pwede naman tayong magbago, di ba? Naku, ha? Huwag mo nang patulan si Doris, Simon. Tara na. Ay, naku, talaga. Bagay kayong mag-asawa. Ay, talagang palaaway si Doris. Kahit lalaki, hindi niya inaatrasan. Magsalita si Doris. Parang napakalinis niya, Itay. At hindi siya makatao. Sige, pabayaan na ninyo siya. Ang pinakaayaw ko, Itay, yung nilalait ang asawa ko. Ano man ang narinig mo, ay huwag mo nang pansinin, Simon. Isipin mo na lang ang buhay ninyo. Totoo ang sinabi ni Itay, Simon. Pakinggan natin ang pangaral niya. Sa bagay, bisita lang ako dito. Mahirap pag may mali akong masabi o magawa. Alam naman nila, isa akong sugadero. O siya, iwan ko muna kayo dito at itutuloy ko ang aking pagluluto. Ako na lang magtutuloy ng niluluto niyo, Itay. Wag na, dahil kagagaling lang ninyo sa bukid. Magpahinga muna kayo. Hinintay kong tumila ang ulan pero hindi naman na tumigil. Kaya napilitan na akong nagpaulan. Pero malakas ang ulan. Nakakatakot kung kumikidlat. Parang gusto kong sumigaw.
Kaya nagkulong na lang ako sa kwarto natin. Lalo na't buntis ka. Paano kung mabigla ka? At baka kung ano pang mangyari sa'yo at sa pinagbubuntis mo. Hindi naman siguro. Sige, tanggalin mo na yung damit mo at maligo ka na para hindi ka magkasakit. Hindi naman sana. Ay, mahirap magpa-doktor. Napakahirap ang buhay. Nararamdaman mo na ngayon dahil may asawa ka na. At wala pa tayong anak. Oo nga, Melinda. Ngayon, pinagsisisihan ko na ang lahat. Ginabi na ako. Lalo na't may lagnat pang anak ko. Si Melinda, masama pang pakiramdam. Ah, si Doris tong masalubong ko. Uy, ang sipag mo naman, Simon. Parang siyang ang anak mo Magtatanim pa kasi ako ng kamatis at labanos bukas, Doris. Ay, mahirap ang buhay namin dito sa lugar namin, ano. Kung hindi ka pa sana umalis doon sa lugar ninyo, di tuloy pa rin ang trabaho ni Melinda. Pwede ba, Doris? Tumigil ka na sa pananalita mo. Lalo na sa asawa ko. May anak na kami. Sigurado ka ba na anak mo yun, ha, Simon? Baka ibang ama. Ano bang pinagsasabi mo, ha? Sige, umuwi ka na. At hinihintay ka na ng asawa mo. Ay, buhay. Sobra ng taong yan, ha? Parang nanunokso lagi. Nakakalis pagod ang anak namin, lalo na kung galing ako sa bukid. Naaaliw ako, lalo na at lalaki ang panganay namin. Lumipas ang panahon hanggang naging 3 ang aming anak. At doon nararamdaman ko na ang hirap ng buhay. At may pagkakataon na natutulala ako sa pag-iisip kung paano kaya namin bubuhayin at mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga bata. Hanggang kinausap ako ng aking asawa. At ganito po ang mga pangyayari. Tay, mamayang hapon ako pupunta sa bukid. Kayo muna ang bahala sa mga apo ninyo. Dahil kukunin ko ang padala ni Melinda at ibabangko ko na. Buwan-buwan na nagpapadala ang asawa mo, Simon. Sinabi ko nga po, ipunin niya ang sweldo niya. Hindi bale at malakas naman ang kita sa taniman ko. At marami din ang naani mong palay. Mabuti at matyaga ka rin na magsaka. Kinakailangan po, itay. Yan din ang alam kong hanap buhay. Oh, sige anak. Magtiis ka muna, ha? Opo, tay. Sige po. Alis na po ako. Babalik din ako agad. Masinsinan ang pag-uusap ni na Doria at itay. Hindi nila napansin ang pagdating ko. Ano kayang pinag-uusapan nila? Angit palang ugali ng Simon na yun, ano? Nako, Hindi kayo hahapian sa tinadala ni Melinda. Hindi na bale at kumakain kaming lahat. ako palang topiko nila. Nagbibigay din ng konti. Yung anak ninyo, ang asawa lang importante sa kanya. Yung ginamit ang pera sa pagsusugal lang. Walang Bait hiyang na si Doris yan. Simon. Wala na siyang panahon para magsugal. Ito pa. Ito pa. Sinisira niya ako. Ano nyo ito? Ay, oo nga pala. Uy, hindi sa akin nang galing ito, ha? Nabalitaan ko, binalikan daw na anak ninyo ang dating gawain niya. Ay, Simon, nandiyan ka na pala, anak. Itay, Ay, Simon! Andyan ka na pala. Uy, parang pagod na pagod ka sa ganyang itsura mo, ha? Ang bilis ng pagtanda. Naku, kailangang maghanap buhay ako para hindi nila sabihin na umaasa ako sa asawa ko. Hoy, Doris, pupunta ako sa bahay ninyo. at bakit? Asos! Baka makarating kay Melinda o kaya kung sinong magparating sa kanya. At iba pang iisipin na makakita sa atin. Ganyan ang walang magawa, Simon. Huwag mo nang patulan ng babae na yon. Ikaw ang iniisip ko, Melinda. Ayaw kong masama ang tingin nila sa'yo. Mahirap talaga. Lalo na kung may masama tayong nakaraan. Mananatiling petlat sa pagkatao natin. Huwag mo nang isipin yan. Bahala na sila.
Basta wala akong masamang ginagawa. Oo nga pala. Ano bang plano mo? Malapit nang matapos ang kontrata mo. Uuwi ako dahil sabik na akong makita ang mga anak natin. Pabili ng alak, Aling Pilang. Subukan ko ngang uminom. Ay, oo naman, kasi marami ka ng pera. Ay, ikaw na ang sigurado sa buhay ngayon. Oh, Doris, nandyan ka pala. Sensya na, hindi kita nakilala. Ay! Ba't naman hindi ka na pumupunta dun sa bahay? Ay, Tinatanong ka ni Melinda. Okay, pupunta rin ako. Hindi ko pala maharap ngayon. Hindi na magtatagal ang bakasyon niya. Babalik din agad. Halika, sabay na tayo. Pagtiyagaan mo munang alagaan ang mga anak natin, Simon. Pasensya ka na. Saglit lang ang bakasyon ko. Kung maaari lang sana, huwag ka nang bumalik sa abroad. Pero, naiintindihan naman kita. Para na rin sa magandang kinabukasan ng mga anak natin. Ayoko na sanang lumayo. Dahil masakit sa akin na lumaki ang mga anak natin na wala ako sa piling nila. Wala tayong pagpipilian, Melinda. Dahil pareho tayong mahirap lang ang buhay. Simon, pareho tayo na may pinagdadaanan. At hanggang ngayon, may mga tao pa rin nananlait sa atin. Alam mo, Melinda, kung hindi lang dahil sa iyo, hindi ko pa sana nakita ang mali ko. Hindi ko kaya noon, pero napagtiisan ko. Hanggang ngayon, nasa abroad pa si Melinda. At sa pamamagitan ng pagtutulungan naming dalawa, nagkaroon kami ng sariling bukid. At ito ang itinuturing kong rekwerdo. At hanggang dito na lang, salamat sa inyong pagsasadula sa aking kwento ng buhay na nag-iwan sa akin ng rekwerdo. Ang nagpapasalamat, Simon. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios. Itay, bakit hindi positibong isipin ninyo sa halip na negatibo? Matanda na ako. Nagiging sakitin na. Mas mapapanatag ang loob ko kung kapiling ka namin ng inay mo. Para rin po sa inyo ni Inay. Kaya gusto ko magbaka sakaling mapaganda ang buhay natin. Basta, huwag kang umalis dito sa probinsya. Itay! Yun ang desisyon ko. At hindi na magbabago. Kahit na ano pa ang sabihin mo. Ana, masama ba pakiramdam mo, anak? Hindi po. Ay, bakit kaninang pag-uwi mo? Matamlay ka na. Sinunod ko po yung gusto ni Itay. Naghanap po ako ng mapapasukan dito sa probinsya. Pero ilang kumpanya na po ang napuntahan ko. Wala pa rin pong linaw ang application ko sa kanila. Magkakatrabaho ka rin, anak. May iba naman po nangangailangan ng tauhan. Ang trabaho naman po doon ang malayo sa natapos ko. At saka mababa ang sweldo. Eh, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi bali po sanang ang maging trabaho ko hindi ang aking pinag-aralan. Basta maayos naman ang kikitain ko para makatulong po ako sa inyo ng Itay. Bukas makalawa, baka may mapasukan ka rin. Mas malamang po na magkatrabaho ako ng maganda kung nasa Maynila po ako. Eh, kaso nga, anak, ayaw kang payagan ng itay mo na umalis dito sa probinsya. Baka naman po. Pwede niyong pakiusapan ng Itay na payagan ako. Pero anak, Sige na naman na, tulungan niyo na po ako. Kasi naman masayang lang po ang pinag-aralan ko. At hindi po ako makatulong sa inyo ng mga magulang ko. Mandy Alejo? Yung kaklase ko sa high school na may pagka-silahis noon? Oo, Ana. Ako nga. Silahis pa rin ako hanggang ngayon. Akala ko kung sino na yung tumawag sa cellphone ko, ikaw lang pala. Ikaw ang kabani-bani ko nung nag-aaral pa tayo. Kaya nang magkatrabaho ako ng maganda dito sa Maynila,
ikaw ang pilit na hinahanap ko. Mabuti na trace ko kagad ang pangalan mo sa Facebook. Kaya tawagan kita. Nasa Maynila ka na pala. Mahigit 1 taon na. Noong unang salta ko rito, nahirapan ako. Pero nang magkaroon ako ng trabaho na maganda, naging maayos na ang buhay ko. Buti ka pa. Kaya nga tinawagan kita eh. Baka gusto mong lumuwas dito sa Maynila para magkasama tayo. Hindi ko lang gusto, Mandy. Gustong gusto ko. Kaya lang, matutulungan mo ba akong maipasok sa maayos na trabaho? Tiniyak sa akin ng kaibigan kong si Mandy na maipapasok niya ako sa magandang trabaho sa Maynila. Halos maglumuhod ako sa pakiusap sa aking mga magulang. Ana, naiintindihan naman kita. Bihira po ang pagkakataong lumapit sa akin ni Nay. May tiwala naman ako sa kaibigan mo si Mandy. Dahil madalas siyang pumunta noon dito sa bahay. Tinutulungan kang gumawa ng homework. Alam ko mabait siya. Bago niya ako tinawagan, alam na daw niyang may mapapasukan ako sa Maynila. Wala sanang problema na sumama ka sa kanya. Yun kung dito sa probinsya. Wala rin naman pong magiging problema kahit nasa Maynila ako. Pero ang itay mo. Maiintindihan din po ako ng itay. Ana, tutuloy mo pa rin ba ang gusto mong makipagsapalaran sa lungsod? Kahit tutol ang itay mo. Ano, Ana? Kapag tumatawag ka sa nanay mo, ayaw kang kausapin ng tatay mo? Ayaw raw, Mandy. Masama kasi yung loob niya sa akin eh. Dahil kahit tutol siya, nagpilit pa rin ako lumuwas dito sa Maynila. Eh kung hindi mo naman ginawa yun, baka mahirapan na akong maipasok ka rito sa tindahan ng kondo. Dahil malamang, iba na ang kuning tindera dito ng may-ari nito, kahit kaibigan ko siya. Dahil nagpaalam na nga yung dating tindera rito. Kaya nga nagpapasalamat ako sa iyo na naipasok mo ko dito. Dahil kahit hindi ito ang pinag-aralan ko, maayos naman ang sweldo ko. Kaya nga mawawala rin ang tampo sa iyo ng itay mo kapag natanggap mo na ang unang kita mo. At nakapagpadala ka na ng pera sa kanila ng nanay mo. Excuse me, pwedeng magtanong? Ay, saka na ulit tayo magkwentuhan ha. May customer ka. Okay, Mandy. Babalik na lang uli ako rito kapag libre ko. Bye. Bye! Sir? Ben ang name ko. Benjamin Lozano. Yes, may bibilin po kayo? Wala. Nag-window shopping lang ako rito sa tindahan. Akala ko may itatanong kayo eh. Itatanong ko sana kung anong pangalan mo eh. Ha? Maaari ko bang malaman ang name mo, miss? At maaari ba kitang makilala at maging kaibigan? Norman, gabi na. Hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa ako inaantok. Niisip mo na naman si Ana. Hindi mawawala ang pag-aalala ko sa kanya hanggang hindi siya umuwi rito sa probinsya. Magpapadala daw siya ng pera sa atin kapag sumweldo na siya sa Makalawa. Hindi ko kailangan ng perang ipadadala niya. Norman! Hanggang hindi nagbabalik dito sa probinsya ang anak mo, hindi mawawala ang hinanakit ko sa kanya. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Kahit ipinaalam na sa akin ng inay ko ang hinanakit ng aking ama, hindi ako nagbalik sa probinsya. Lalo't nahulog na ang loob ko kay Ben. Ano ka ba naman, Ana? Mahigit 1 linggo pa lang nanligaw sa iyong Ben na yun. Nakipagrelasyon ka na agad sa kanya. Mabait naman siya, Mandy. Lahat ng nanliligaw mabait. Dama ko na mahal talaga ako ni Ben. Kaya sasama ka na makipag-date sa kanya. Nakasagot na ako sa kanya. Napaglabas ko dito sa tindahan sa linggo, mamamasyal kami, kakain sa labas. Hana, Ano? hindi mo pa lubos na kilala ang boyfriend mo. Huwag kang labis na pakatiwala sa kanya. At baka magsisi ka. Niloloko mo ba ako, Ben? Hindi, Cora. Kaya kita tinawagan kasi sabi mo nag-overtime ka sa trabaho mo. Pero sabi naman ng kasama mo kanina ka pa daw lumabas sa opisina.
Trabaho ang pinuntahan ko. Sideline ko. Nasaan ka? Saan na tayo mag-usap? Ben! Hello! Kapiling ko ang kausap ko magbibigay sa akin ng sideline na trabaho. Teka lang! Ben! Hello! Ben! Tama pala yung kaibigan ko na hindi ako dapat nagtiwala kagad sa'yo. Ana, huwag kang umiyak. Please. Ano nga ako? Teka, huwag kang magalit sa akin. Niloko mo ko. Hindi kita niloko. Sabi mo mahal mo ako. Totoong minahal kita. Noong pa mang bago pa lang tayo nagkakilala, nagkagusto na ako kagad sa'yo. Kung talagang mahal mo ako, sana naging tapat ka sa akin. Sana pinaalam mo kagad sa akin na may anak ka na. Hindi ko pa malalaman kung hindi sinasadya nakita ko sa Facebook mo, sa cellphone mo na may anak ka na. Wala naman akong balak na ilihim yun sa'yo. Kung alam ko lang kagad na may anak ka, hindi naman ako mahigit magrelasyon sa'yo. Hindi ako magiging sunod-sunod sa lahat ng gusto mo. Hindi ako sasama sa'yo sa motel na to. Wala namang problema na nagkaanak ako sa ibang babae. Bukakala ko pa naman. Ako ang unang babae sa buhay mo. Kaya nakipasasalamat ko na nakilala kita. Naging tayo. Yung pala, wala akong dapat ay magpasalamat. Dapat pala mainis ako sa sarili ko. Mahiya ako sa ibang tao dahil naging tanga ako. Nagtiwala ako, nagmahal sa isang lalaking hindi na malaya. Ana, malaya pa ako. Ana, Kuya Kapit. wala kang dapat ipagsising nagtiwala ka at nagmahal sa akin. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Nag-iisa ka sa puso ko. Paano ako magsusolo sa puso mo? Ngayon hindi lang ako ang babae nagkaroon ng kaugnayan sa'yo. Wala na yung ina ng naging anak ko. Patay na siya. Totoo ba yung sinasabi mo? Totoo. Kaya huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang magalit sa akin. Huwag nating sayangin ang mga oras na magkasama tayo. Sa kabila ng pagtutol ng aking ama, lumuwas ako ng Maynila at namasukang tindera sa isang kondo. Doon ko nakilala si Ben na naging masugid sa panliligaw sa akin at nahulog ang loob ko. Kaya nakipagrelasyon ako sa kanya. Subalit matapos kong ipagkatiwala sa kanya ang aking sarili, saka nalantad sa akin na may asawa't anak na ang boyfriend ko. Norman. Norman. Bakit masama ang tunog ng ubo mo? Wala ito. Ano bang wala eh? Hirap na hirap ka. Nasa mid lang ako. Ang mabuti pa, huwag ka na muna magtrabaho ngayon sa bukid. Hindi maaaring hindi ako magtrabaho. Nagpapadala naman ng pera sa atin si Ana. Huwag mo ang banggitin sa akin ang babaeng yun. Hanggang ngayon ba naman, masama pa rin ang loob mo sa kanya? Wala siyang respeto sa akin. Mabait ang anak mo. Binaliwala niya ang pagiging magulang ko. Gusto lang ng anak mo na makatulong sa atin. Pues gawin niya ang gusto niya. At bahala na siya sa buhay niya. Ben, bakit nagbibihis ka na naman? May lalakarin ako, Cora. Kararating mo lang, aalis ka na naman. Kailangan eh. Di ka na natigil dito sa bahay. Ayaw mo? Ganado akong maghanap ng sideline na trabaho. Trabaho nga kaya yung pinagkakaabalahan mo. Ano ba sa akala mo ng bababae ko? Ikaw makakasagot sa tanong mo. Tigilan na nga natin ang pag-uusap na ganyan. Baka malasin lang ang magiging lakad ko. Minsan mo na ako niloko, ano? Matagal na yon at hindi na naulit yon. Kapag wala akong ginagawang masama ko, huwag mo akong pagdudahan. Kundi magtatalo lang tayo. Mag-aaway lang tayo. Hello? Ano po yun, Ninay? Dadali niyo sa ospital ang itay? Oo, Ana. Ipapacheck up ko siya. Eh kasi hindi na nawala yung pag-ubo niya eh. Mabuti pa pala naisipan kong tumawag sa inyo. May pera pa naman kami ng itay mo. Natira pa doon sa huling ipinadala mo sa amin. Magpapadala po ulit ako sa inyo, Nay. Pwede pa naman ako mag-advance sa boss ko eh. Baka wala na matira sa sweldo mo. Hindi, okay lang po yun. Ang importante, may paggamot niyong itay. Para hindi na po lumala kung ano man meron siyang karamdaman.
Well, malaki pala ang gasto sa pagpapacheck up dito sa ospital. Marami kasing kailangan gawing pagsusuri sa Norman eh. Para matukoy, paano ba yung sakit mo? At saka dito sa private hospital, ang gusto ni Ana na ma-check up ka. Eh, kung ako masusunod, sa government hospital na lang ako magpapagamot. Norman naman. Ayokong umasa kay Ana. Maisip ko lang ang suwain na anak mong yon. Sumasama na ang loob ko. Ang akala ko, kapag nagtagal, mawawala rin ang sama ng loob ng itay ko. Subalit sa pagdaan ng mga araw, nanatili ang hinanakit niya sa akin. Kaya naging problema ko rin ang itay bukod kay Ben. Hoy, Ana! Mandy, ginulat mo naman ako. Ay, kasi habang nakatayo ka dyan sa tindahan, parang wala ka sa sarili mo. Hindi naman. Anong hindi? Eh, nakalapit ako sa'yo nang hindi mo na mamalayan. Hindi, may iniisip lang ako. Kaya hindi kita napansin kaagad. Sino? Si Ben na naman. Okay, hindi na ako magkakaila sa'yo, Mandy. Matagal na tayo magkaibigan, kaya open book na sa yung buhay ko. Open book din naman sa'yo ang buhay ko eh. Pero tama ako, hindi ba? Yung boyfriend mo ang gumugulo sa isip mo. Nasabi ko na sa'yo, nalaman ko may anak siya. Pero patay lang ina ng naging anak niya. Yun ang sabi niya. Hindi ka naniniwala kay Ben? Baka sinabi lang niyang patay na yung nanay ng anak niya para patuloy pa rin na maging kami. Kung ganyang nagdududa ka sa katapatan sa'yo ng boyfriend mo, magpapatuloy ka pa ba sa pakikipagrelasyon sa kanya? Ana, habang wala pang order natin dito sa restaurant, magsasiar muna ako ha. Sige, okay, Ben. At teka, Ano yun? pwede mo mahiram saglit ang cellphone mo? Bakit? Nalobat kasi yung CP ko eh. Okay. Kanina ko pang hawak ito. O, yan. Salamat. Sandali lang ako sa CR. Okay. Ay, nakalimutan i-log out ni Ben itong Facebook niya. Ano tong mga messages na sa cellphone niya? Eh, hindi ko kilala itong babae nag-message sa kanya. Pero sa mga nakalagay dito, maliwanag na niloloko ako ni Ben. Hello? Yes? Oo, si Cora nga ito. Ano? Meron na namang bagong girlfriend si Ben? Ay, salamat sa pagtawag mo ha. Salamat din sa pagsusumbong. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ng Ben na yun. Wala siyang pagbabago. Babaero? Mahal kita, Ben. Kaya kahit nalaman kong may anak ka na, patuloy pa rin ako nakipagrelasyon sa'yo. Dahil pinapaniwala mo kung patay na ang ina ng anak mo. At ako na lang ang babae sa buhay mo. Pero buhay pa pala ang ina ng anak mo. Ana, inamin ko lang yun sa'yo para hindi mo na ako kulten tungkol sa kanya. At hindi mo na sa pagselosan pa. Dahil matagal na kaming wala na. Oo, maaari totoo matagal na wala na kayo ng ina ng anak mo. Pero hindi totoo ako lang ang babae sa buhay mo. Dahil bukod sa amin ang naging ina ng anak mo, may iba ka pang karelasyon. Wala naman akong balak itago yun sa'yo. Sinabi mo lang yan dahil nabuko na kita. Pero ang totoo, wala kang balak ipaalam sa akin ng tungkol sa inyo ng ibang girlfriend mo. Nagkataon lang na nakalimutan mo ilagaw tong Facebook mo. Ha? Kaya nung hiramin ko cellphone mo, nabasa ko sa Facebook mo ang mga messages niyo ng babaeng girlfriend mo na pala bago pa lang naging tayo. Ana, hindi natin siya dapat pagtalunan. Napakasakit ang ginagawa mo sa akin, Ben. Ana. Sobrang sakit. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Hindi ako nakapagpigil na inusig ko si Ben matapos kong mabistong buhay pa ang asawa niya. At bukod sa akin, meron pa siyang ibang girlfriend. Ana, narito ka sa tindahan, nag-emote ka. Mandy, hindi ko lang mapigil ang sarili ko. Baka may lumapit sa yung customer, mailang. Naiiyak ako kasi
Naiinis ako eh. Kay Ben? Sa sarili ko. Alam ko nang hindi siya naging tapat sa akin. Pero hindi ko magawa lumayo sa kanya. Magagawa mo kung gugustuhin mo. Mandy! Huwag mong pahirapan ang sarili mo, Ana. Hanggang maaga, magdesisyon ka. Huwag kang magtiis sa isang relasyong walang katiyakan. Ana, 5 buwan na tayo. Yun nga mas masakit sa akin, Benny. Habang nagtatagal tayo, mas lalong nalalantad sa akin na baliwala ako sa'yo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yong hindi ako makikipagrelasyon sa'yo kung hindi kita mahal? Kung mahal mo ko, hindi mo ko paglilihiman. Hindi mo ako papapaniwalain na nag-iisa lang ako sa buhay mo, sa puso mo. Na isa palang malaking kasinungalingan. Kasalanan ko bang natuto pa akong magmahal sa'yo kahit may ibang girlfriend na ako? Ano magagawa ko, Ana? Hindi kita gustong paglihiman. Ayokong masaktan ka. Pero nang maging tayo, hindi ko kayang mawala ka pa sa akin. Naging alipin ako ng pagmamahal ko sa'yo. Kahit patotoong mahal mo ko, hindi ko matatanggap na may kaagaw ako sa pagtingin mo. Anong gusto mong sabihin? Ito na ang huli natin pagkikita, Ben. Ana, mahal mo ko. Kahit mahal kita, ayoko na masaktan pa. Kaya kahit masakit sa akin, tapos na sa atin ang lahat. Break na tayo! Sa kabila ng napatid ko na nagkasakit ang Itay, hindi na ako umuwi sa probinsya lamang hindi niya na ako payagang magbalik sa aking trabaho sa Maynila. Si Ben naman ay nagpatuloy sa paglilihim sa akin. Subalit nalantad sa akin na bukod sa buhay pa ang kanyang asawa ay may iba pa siyang karelasyon bukod sa akin. Kaya nakipag-break na ako sa kanya. Ana? Oh, kumusta ka na? Mabuti po, Nay. Maayos naman po ang trabaho ko. At okay lang po ako dito sa tinitirhan ko. Ay, mabuti naman kung ganun. Ang Itay po. Eh, dahil doon sa perang ipinadala mo sa amin, naipagamot ko na siya. Nakabili na ako ng kanyang gamot. Mabuti na po ang kalagayan ng Itay. Eh, awa ng Diyos, hindi na siya ganong inuubo. Hindi na siya nahihirapan na gaya ng dati. Inay, Oh, anak, kailan ka ba uuwi rito sa atin? kapag nakaluwag-luwag po ako ng oras, Inay. Nangungulila na kami ng Itay mo sa iyo. Namimiss ko na nga rin po kayo ng Itay. Eh, sana naman, paminsan-minsan. Magbakasyon ka rito sa atin ng ilang araw. Hayaan niyo po. Yan po ang pagsisikapan ko. Kapag ginawa mo yan, anak, malamang mawala na ang sama ng loob sa iyo ng ama mo. Sige, sige. Panggigilan mo pa yung mesa. Sirain mo pa lahat ng gamit dito kung gusto mo. Kapag hindi ako nakapagtimpe, Cora, talagang mag-uuramentado ko. Uy, ikaw pa biganang magalit? Eh, ikaw nga yung gumagawa ng katarantaduhan. Wala akong ginagawa ng kawalang-yaan o katarantaduhan. Alam kong hindi magsisinungaling yung nagsumbong sa akin na nakita ka na may kasamang ibang babae, Eh, no? di ba iwasan magkaroon ako ng kasamang babae dahil kung sino-sino kinakausap ko para magkaroon ako ng sideline sa trabaho. Sinabi ko na sa'yo, Ben, ha? Sa lahat ng ayoko, yung niloloko ako! Sinabi ko na rin sa'yo na huwag mo akong pagbibintangan ng hindi ko ginagawa at mag-aaway tayo. Sige lang, malalaman ko din kung nagsasabi ka nga ng totoo. Cora! Kapag napatunayan ko na niloloko mo ako, tatapusin ko ng lahat sa atin! Norman, inuubo ka na naman. Mawawala rin ito. Hindi ka naman pumapalya sa pag-inom ng gamot mo, pero hindi pa rin lubusan gumagaling ang sakit mo. Ewan ko nga ba. Madalas kasi nag-iisip ka eh. Hindi ko maiwasan. Sabi ko na sa iyo, huwag mong problemahin si Ana. Kahit naghihinanakit ako sa kanya, hindi ko maiwasan mag-alala pa rin sa kanya. Maayos daw naman ang kalagayan niya sa Maynila. Yun ang sabi niya sa'yo kapag tinatawagan mo siya. Hindi ka naniniwala sa anak mo? Anong malay natin kung nahihirapan siya ron?
Nagkakaila lamang siya sa'yo para hindi natin siya piliting umuwi rito sa probinsya. Norman, Ophel, tatantyahin ko ang sarili ko. Kapag umigi-igi na ako, luluwas ako sa Maynila. Aalamin ko ang totoong kalagayan ni Ana. Whoops, teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ana, salamat sinagot mo ang tawag ko. At pumayag ka sa pakiusap kung magkabalikan tayo. Hindi ko kayang patuloy na magalit at lumayo sa'yo, Ben. Hindi ka magsisising nakipagbalikan sa akin. Alam ko, mali na maging tayo pa rin dahil may girlfriend ka ng iba. Pero, bahala na. Paano? Paano? Ngayong tayo na uli, di gaya ng dati. Magiging madalas na naman ang ating paglabas. Kasi sa ilang araw nating hindi pagkikita, miss na kita. Lalo yung ginagawa ko sa'yo na ayaw mo pero gusto mo rin. Ano ayaw ko na gusto ko rin? Ano pa? Di yung ginagawa ko sa'yo, nagagapusin ko ang mga paa mo. Saka kita kikilitiin. Yun ba? Akala ko pa naman kung ano na yung tinutukoy mo. Ano bang nasa isip mo? Ana, Inay! Mano po? ay kaawaan ka ng Diyos. Pasok ko kayo. Maupo ko kayo. Mabutit napasyal kayo dito sa tinitirahan ko. Talagang pinutnahan kita, anak. Alam mo naman may sakit ang itay mo. Siya nga ang gustong dumalaw sa iyo, pero hindi niya kaya. Naparito po kayo sa kondo. Nagpapadala naman ako sa inyo ng pera kapag sweldo ko. Hindi lang pera ang kailangan namin, anak. Gaya ng itay mo, matanda na rin ako. Hirap na ako mag-alaga sa itay mo. Idadalawa na nga lang kami sa bahay. Parang alam ko na po ang gusto ninyong sabihin. Anak, kailangan ng itay mo ang pag-aalaga. Kapag umuwi po ako sa atin at nag-asikaso kay Itay, siguradong papalitan po ako ng amo ko sa aking trabaho at mahihirapan na po ako makatagpo uli ng maayos na hanap buhay. Kahit pa paano, makakaraos tayo sa pagtitinda-tinda ko ng ulam. Kapag umalis po ako sa trabaho ko, mahirap na ako makabalik pa. Ana, mas pahalagahan mo pa ba ang trabaho mo kaysa sa magulang mo? Hindi naman po sa ganun. Pero kapag umuwi po ako, natatali na ako sa pag-aalaga kay Itay. Hindi na kami magkikita ni Ben. Ha? Anong ibinulong mo? Wala po, Nay. Ang sabi ko po, mahirap nang mawalan ako ng trabaho. Lalo po sa panahon ngayon. Hindi talaga kita mapapakiusapang umuwi sa probinsya. Pasensya na po. Inaasahan pa naman ng itay mo na pag-uwi ko makakasama na kita. Dahil sabi ko sa kanya gagawin ko ang lahat para mapakiusapan kang umuwi sa atin. Sorry po talaga. Wala kang pagmamalasakit sa ama mo. Nay! Mas mahalaga pa sa'yo ang trabaho mo kaysa magulang mo, Ana. Makasarili ka. Wala kang kwentang anak. Masama ang loob ng aking inay nang umalis sa tinitirahan ko. Sa kabila noon, hindi ako nagbakasyon sa aming probinsya. Kumusta, Ana? Mandy, okay na ulit kami ni Ben. Nakipagbalikan ka sa kanya? Sabi ko nga sa'yo, na kay Ben ang kaligayahan ko. Pero nasa kanya rin ang paghihirap ng loob mo. Baka sakaling magbago pa siya. Ay, naku, ewan ko. Pero ang isang lalaking babaero, mahirap nang magbago. Hindi naman lahat siguro. Ikaw ang bahala. Mandy, dahil sa pagmamahal ko kay Ben, kaya lagi ko siya binibigyan ng pagkakataon. At lagi akong umaasa na magsasawa rin siya sa kanyang paglalaro sa pag-ibig. Sana nga, Ana. Sana nga. Bakit ngayon ka lang dumating, Ana?
Matagal na panahon mo na kaming tinikis. Lalo na ang iyong ama. Inay, pasensya na po. Ngayon lang po ako nagkaroon ng pagkakataon makapagbakasyon sa aking trabaho. Pagbibigyan mo rin pala ang pakiusap ko. Uuwi ka rin pala rito sa probinsya para dalawin ang itay mo. Pero huli na. Huli na, Nay? Wala na ang tatay mo. Wala nang itay. Bago ka dumating, sinumpong siya ng kanyang sakit. Tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Hindi! Itay! Ayan ang ama mo sa kwarto, Ana. Wala na siya buhay. Itay! Itay ko! Salamat. Panaginip lang pala ang lahat. Pero, bakit ako na naginip ng ganun? Ay, Diyos ko. Baka may masamang nangyari sa itay ko. Nasaktan ako nang makipagkasira kay Ben. At madalas pa rin siya ang laman ng aking isip at puso. Kaya nang tumawag siya sa akin, muli akong nakipagbalikan sa kanya. Kasunod noon, dinalaw ako ng isang masamang panaginip na may masamang nangyari sa aking ama. Ikaw ay ibigin ko. Rafael, sabi mo ba kay Ana na madalas sumasakit ang likod at dibdib ko? Ay, oo, Norman. Pinaalam ko rin sa anak mo na kahit nakainom ka na ng gamot, panay pa rin yung pag-ubo mo. Hindi ko kasi mapigil ang pag-ubo. Hindi na yata gagaling ang sakit ko. Ay, huwag ka mawala ng pag-asa. Gaya ng dati, teka. Hahagurin ko ang dibdib at likod mo. Habang nagtatagal, lalo ako nanghihina. Lalong lumalala ang... Gagaling ka rin. Lalakas ka rin. Gagaling ako kung nandito si Ana. Bakit ba hanapin mo ang wala? Kailangan ko nang mag-aasikaso sa akin. Ano ka ba? Narito naman ako Naawa ako sa iyo. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo. Gusto kong bumago ng higa. Ganun ba? Pero hindi ko kayang kumilos mag-isa. Aalalayan kita. Gaya ng dati. Oo, kumapit ka. Dahan-dahan. Ayan. Lalong kumikirot ang dibdib at likod ko. Basta sabihin mo lang kung anong pwesto ang gusto mo. Aalalayan kita. Hindi ko maintindihan ang katawan ko. Kahit maayos ang pwesto ko, nakakaramdam ako ng kirot. Kaya gusto ko ng pabago-bagong posisyon. Maya't maya gusto kong maupo o mahiga, pero pag ikaw ang nag-aasikaso sa akin, nakikita kong nahihirapan ka rin. Ano ka ba? Huwag mo ko intindihin. Pero matanda ka na rin. Sa kaunting kilos mo, madali ka nang mapagod at hingalin. Makapagtitiis ako. Kapag nakikita kong nahihirapan ka sa pag-aasikaso sa akin, lalo akong nahihirapan. Ano magagawa natin? Ayaw ni Anang umuwi para alagaan ka. Anong klase siyang anak? Mas pinahahalagahan pa niya ang trabaho niya kaysa sa magulang niya. Wala siyang utang na loob. Utang niya sa atin ang kanyang buhay. Durugin man ang mga butot laman niya, hindi pa rin siya makakabayad ng utang na loob sa atin. Norman. Kailan siya uuwi? Kailan niya ako bibigyan ng halaga kaysa sa trabaho niya? Kapag huli na ang lahat,
kapag patay na ako? Ana, may problema ba dito sa tindahan? Wala, Mandy. Huwag mo sabihin bago lang kayo nagkakabalikan ni Ben, may problema ka na naman sa kanya. Hindi. Okay na kami ni Ben. Tiniyak niya sa akin na wala nang ibang babae sa buhay niya, kundi ako na lang. O anong dahilan ng kalungkutan mo? Tumawag ako sa nanay ko para kumustahin ang itay ko. Kasi nga nanaginip ako ng hindi maganda kay itay. Hindi sinasagot ng inay ko yung mga tawag ko sa kanya Baka naman may problema lang ang cellphone ng nanay mo. Masama ang loob niya sa akin, Mandy. Naghihinanakit na rin sa iyong nanay mo? Kagaya ng iyong ama? Oo. Kasi nung minsan pinuntahan niya ako at pinakiusapang umuwi sa probinsya, hindi ko siya pinagbigyan Maintindihan ka rin ang magulang mo. Sana nga, Mandy. Dahil kahit okay kami ni Ben, hindi lubusang mapapanatag ang loob ko kung alam ko may sama ng loob sa akin ang aking mga magulang. Panatag ang loob ko. Umasa na lang ako na isang araw, mawawala rin ang hinanakit sa akin ng mga magulang ko. Subalit, nagdaan ng mahigit na isang linggo. Ayaw pa rin sagutin ni inay ang mga tawag ko sa kanya. Ana, okay ka ba? Ben, basta ganito magkasama tayo, okay ako. Maligaya. Maligaya bakit parang may problema ka? Halatang malalim ang iniisip mo Ang mga magulang ko sa probinsya. Pinoproblema mo ba yung minsan napanaginipan mo kamo na may masamang nangyari sa iyong ama? Ayoko magkatotoo yun. Ana, ang panaginip, kabaliktaran ng katotohanan. Yun ang gusto kong paniwalaan para mawala yung pag-aalala ko sa mga magulang ko. Pero iniisip mo na baka magkatotoo na lumala ang sakit ng tatay mo at ikamatay niya. Kapag nangyari yun, baka hindi ko mapatawad ang sarili ko. Huwag mong guluhin ang isip mo sa isang alalahaning wala namang katiyakan. Ano naman ang malay mo kung maayos ang kalagayan ng mga magulang mo sa probinsya at ikaw lang ang nag-aalala sa kanila? Pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Ben, pwede ba kapag magkasama tayo, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano para hindi masira ang araw natin. Okay? Mandy, malamang hanggang ngayon, nagdaramdam pa rin sa akin ang inay at itay ko. Malamang yun, Ana. Hindi ko kasi mapagbigyan ng pakiusap nilang umuwi ako sa amin at mag-alaga sa itay ko. Maiintindihan pa sana kita kung ang trabaho mo ang talagang dahilan kaya hindi ka makauwi sa inyo para mag-alaga sa mga magulang mo. Pero alam kong jowa mo ang dahilan kaya ayaw mong umuwi sa inyo. Ayaw mong magkalayo kayo ni Ben. Anong gagawin ko? Alam kong kapag hindi na kami nakita ni Ben, malamang na lalo siya mabuyo sa pagkikipagrelasyon sa iba. At makalimutan niya na ako. Mas pahalagahan mo ang jowa mo kaysa sa magulang mo. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka. Ayoko mawala sa akin si Ben. Ipaglalaban ko siya. Kaya hinirap ko yung cellphone niya. Para ano? Para malaman kung FB account ng ibang girlfriend niya. At para maipost ko sa FB ko yung mga litrato namin. Pagkatapos, i-add ko sa mga friends kong ibang karelasyon ni Ben. Para malaman na bukod sa kanya, may iba pang girlfriend na boyfriend niya. Kapag ginawa mo yun, malamang mag-aaway si Ben at yung ibang jowa niya. Yon talaga ang gusto kong mangyari. Ang mag-away sila. At magkahiwalay. Para masolo ko si Ben. At wala na akong maging kaagaw sa puso niya. Walang iya ka! Ariko! Bakit mo ako sinampal? Kulang pa yun sa ginawa mong panluloko sa akin! Teka, hindi kita maintindihan. Huwag ka nang magmaang-maangan pa! Bistado ko ng bukod sa akin, meron ka pang ibang girlfriend! Sino nagsabi sa'yo? Huwag mo nang alamin kung sino nagsumbong! Malinaw ang mga pictures nyo ng Ana na yon na nag-add at nag-post sa mga picture nyo sa FB ko!
Magsyota kayo! Si Ana? Oh! Ana ang pangalan ng ibang syota mo! Para pag pinagmamalaki sa akin yung mga retrato nyo na magkasama kayo, walang niyo ka! Walang niyo! Cora, tama na. Tama na! Ayusin ko ang problemang ito! Wala ka na ayusin! Ha? Tapos na sa atin ang lahat! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Gaya ng nais kong mangyari, nagkalabuan si Ben at ang iba pa niyang girlfriend. Yun din ang inasahan ng kaibigan kong si Mandy. Ano kung nagkalabuan kayo ng ibang jowa mo, Ben? Dahil kay Ana. Mandy, hindi tamang ginawa niya. Walang mali sa ginawa ng kaibigan ko. Huwag mo siyang kampihan. Tama lang na ipaglaban niya ang karapatan niya. Wala siyang karapatang siraan ako. Nagtiwala sa'yo si Ana. Pero niloko mo siya. Wala kang pakialam sa aming relasyon. Tapos ngayon nagagalit ka? Nag-post lang naman si Ana ng mga picture niya sa FB. Dahil nga sa ginawa niyang yun, napasama ako sa iba. Kaya kukumprontahin ko siya. Wala nga si Ana dito sa tindahan ngayon. Anong wala? Dahil may pinuntahan sila ng amo niya. Kaya ako munang nakatao dito. Huwag mong itago sa akin ang kaibigan mo. Ang hirap mong kausapin. Ilabas mo siya. Kapag hindi mo nilabas si Ana, Ana! baka masaktan ka sa akin. Ha! Takutin mo, lelang mo. Hindi kita tinatakot. Ito pruweba, oh. Teka na, hayaan mo malagyan ko ng gamot yung black eye mo. Walang yung ba na yun? Kung hindi siya nakaalis agad sa tindahan matapos niya akong sapakin, ipapupulis ko siya. Kakahiyan naman sa'yo. Pati tuloy ikaw nadamay sa problema namin ni Ben. Kung tutusin, wala kang poproblemahin, Ana. Kasi nakipag-break ka na sa babaerong jowa mo. Bakit kasi nakipagbalikan ka pa sa kanya? Yaan mo, kumprontahin ko siya sa pananakit niya sa'yo. Ang dapat mong gawin, makipag-break ka ulit sa kanya. At huwag na huwag ka na makikipagbalikan sa kanya kahit kailan. Ipinagdasal ko na lamang na hindi magkatotoo ang panaginip ko na may masamang nangyari sa aking ama. At sana'y mawala na ang hinanakit sa akin ng aking mga magulang. Kay Ben natuon ang aking panahon at atensyon dahil nagalit siya sa akin at sinaktan niya ang kaibigan kong si Mandy. Norman? Masama na naman ba pakiramdam mo? Hindi, Ovel. Bakit ka napaiyak? Wala. Iniisip mo na naman si Ana. Alam niyang masama ang loob natin sa kanya dahil hindi natin sinasagot ang mga tawag niya sa atin. Pero sa kabila hindi pa rin siya umuwi rito sa probinsya. Baka masyado lamang siya abala sa kanyang trabaho. Tinitikis niya tayo. Norman, huwag mo nang problemahin si Ana. Masakit. Masakit, Ofer. Nag-iisa natin siyang anak na mula sa kanyang pagkabata, minahal natin. Itinaguyod sa kabila ng ating kahirapan. Wala akong alam na naging pagkukulang o kasalanan natin sa kanya para niya tayo tikisin. Wala rin akong alam na naging pagkukulang at kasalanan natin kay Ana. Ang inaasahan ko, susuklian niya ang pagmamahal natin sa kanya. Na ngayong matanda na tayo, siya ang magiging gabay natin. Gaya ng ibang anak na marunong tumanaw ng utang na loob sa kanilang mga magulang. Pero anong isinukli ni Ana sa atin sa lahat ng kabutihan at pagmamahal natin sa kanya? Ano? Tinikis niya tayo. Pinabayaan. Norman. Kinalimutan na tayo ng ating anak, Ofen. Kaya kalimutan na rin natin siya. Ben, kanina pang pagdating mo, wala ka ng kibo.
Alam mo ang dahilan, Ana. Wala akong alam. Nakipag-break sa akin ng ibang girlfriend ko dahil sa ginawa mo. Nakipag-break sa'yo ang ibang girlfriend mo? Yun ang gusto mong mangyari, hindi ba? Inaasahan mong magagalit sa akin si Cora at makikipag-break sa akin. Kaya inad mo siya sa friends mo sa Facebook. At nag-post ka sa FB mo ng mga pictures natin. Ipinaglaban ko lang ang karapatan ko. Uli ka, wala kang karapatang sirain ang relasyon namin ni Cora. Bakit wala? Ha? Alam na alam mong una kami nagkarelasyon bago maging tayo. At dahil ba huli ako dumating sa buhay mo, ipapaubayan na lang kita sa kanya? Hindi! Hindi mo naman, bro. Nana, kapag hindi ako nakapagtimpit, talagang... Ano? Sasaktan mo ko? Ha? Sige! Saktan mo ako! Saktan mo ako hanggat gusto mo! Ano? Dahil na ginawa mo kay Mandy, sige, suntukin mo ako! Ano pang hinihintay mo? Sige! Kahit narito tayo sa tinitiran ko, saktan mo ako kung gusto mo! Patayin mo na ako! Para matapos ang paghihirap ng loob ko dahil sa'yo! Patayin mo na ako! Kung inaakala mong tapos na sa amin ni Cora ang lahat, dahil sa ginawa mo, nagkakamali ka. Hindi ako pumayag sa gusto niyang mag-break na kami. Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang sirain ang relasyon namin. Hindi! Walang iya ka! Huwag mo akong murahin! Dahil sa'yo! Dahil sa pagpapalag ako sa relasyon natin, naging sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo! Sagdula mapabayaan ko ang mga magulang ko! Pagkatapos, ito pa ang isusukli mo sa lahat ng pagmamalasakit at pagmamahal ko sa'yo! Ito pa! Ang ipamukha sa akin na mas mahalaga sa'yo ang babaeng iyon kaysa sa akin! Sawa na ako sa masamang ugali mo at sa mga sama ng loob na binibigay mo sa akin! Wala kang karapatang sumbatan ako! Nagsisisi ako nakipagrelasyon ako sa'yo! Lalo ako! Break na tayo! Break kung break! Igit ang naging kirot sa puso ko sa pangalawang beses na nakipagkasira ako kay Ben. Dahil ipinangako ko sa aking sarili na hindi na uli ako makikipagbalikan pa sa kanya. Balik na naman ako sa pagtatanim dito sa aming kulayan. Ana! Huh? Salamat. Hindi ako nahirapan sa paghanap sa iyo rito sa inyong probinsya. Hinanap mo ko? Oo. Dahil nang mag-break tayo at matagal na hindi tayo nagkita, saka ako napatunayan kung gaano kakahalaga sa akin. Ben. Ana, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon at ipinapangako ko sa'yo, makipagbalikan ka lang sa akin. Hindi na uli kita paluluhain. Hindi na. Desidido na ako na burahin na si Ben sa isip at puso ko. Subalit nang dumating siya sa probinsya namin, muli akong nakipagbalikan sa kanya. Ben? Cora? Cora? Nagbalik ka? Oo. Hindi ko pala kayang mawala ka ng tuluyan sa buhay ko. Nakipag-break ka na sa akin. Hindi na mauulit yun. Kahit dalawa pa kami sa buhay mo, okay lang yun sa akin. Tanggap mo yun? Oo. Kahit napagtawanan pa ako ng buong mundo. Ang importante, hindi ka tuluyang nawala sa buhay ko. Hindi. Pasangkros talaga sa buhay mong Ben na yun, Ana. Nakipagbalikan ka na nga sa kanya sa ikalawang pagkakataon. Sumira na naman siya sa pangako niya sa iyo. Kaya nga kita tinawagan. Kahit nagkaayos na kami ni Ben, nalaman ko nakipagbalikan na naman siya sa dati niyang girlfriend na si Cora. Wala na talaga siyang pagbabago. Napakaraming sama na ng loob ang dinanas ko kay Ben. Kaya nga dapat matuto ka na. Pakipag-break ka na sa kanya ng tuluyan. Ewan ko kung magagawa ko yan. Kailangan gawin mo para sa kabutihan mo. Para matapos na ang problema mo kay Ben. Hindi. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Sinunod
Sinunod ko si Mandy. Sa pangatlong pagkakataon, nakipagkasira ako kay Ben. Ang hindi ko maintindihan, kahit wala na kami, kahit marami siyang nagawang mga pagkukulang at pagkakamali sa akin, namimiss ko pa rin siya. Mahal na mahal kita, Ben. Maging sino ka man. Sa ngayon, wala na kaming communication ni Ben. Ang hindi ko lang matiyak sa aking sarili ay kung kaya ko bang tuluyan na siyang burahin sa puso't isipan ko. Kahit na alam kong hindi lang ako ang naging babae niya. Mahal ko pa rin si Ben. Mahal na mahal. Salamat sa pagbibigay daan mo sa akin, Liam. Nagpapasalamat, Ana. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.